Ayan, so yan, amazing morning sa lahat. Ayan, once again, this is recorded, no? Para sa lahat ng mga nanonood sa online, maaaring na-send sa'yo tong link na to para makatulong sa'yo. Di ba, yung taong nag-send sa'yo ng link na to is possible. Gusto ko niyang matulungan. It's either gusto ko niyang matulungan na magkaroon ng income or maging okay yung health mo. At the same time, magkaroon ka ng passive. Di ba, yung tipong, ano ba pag sinabing passive? Ito yung part na kahit nagpapahinga ka, once na na-build up mo na yung business mo, kahit nagpapahinga ka, kumikita ka. Okay? Gusto mo ba ng ganun? Ayan. So, kung gusto mo ng ganun, okay, maganda na tapusin mo tong video na to, itong ituturo ko ngayon kasi parte to ng pag-uusapan natin. When it comes sa negosyo na ginagawa natin ngayon, through I am worldwide. So, let me share my screen ulit. Yan, para makita mo. Yan. So, this topic is called duplication and keeping by mentorship. Okay, so nagpapasalamat tayo sa mga mentors na tumutulong sa atin, no? Yan, mga top mentors na isa sa mga kasama natin na may na-achieve na. Okay? So, what we will gain with duplication and keeping. Okay? Pag sinabi bang duplication, ito yung, 'di ba? Um, nagsisimula ang ano natin eh. Halimbawa, kung ikaw kagaya ko. Oh, by the way, kung hindi mo pa ako kilala, I'm Jeremiah. Dati akong seafarer. Pero ngayon, ito na yung pinagkakaabalahan natin. Ito na yung tumutulong sa atin, itong opportunity na to sa online na ginagawa natin. Ito na yung nakapag-provide ng mga pangangailangan natin. So, hindi mo kailangan gawing komplikado yung sarili mo para aralin mo yung negosyo. Ang kailangan mo lang, kopyahin mo lang etong mga itinuturo ko. Okay? So, maaring may napapakinggan ka sa labas, but I do suggest, yung mga napapakinggan mo, isang tabi mo muna. Maganda kung sino yung yung laging sinusubaybayan mo na parang nagga-guide sa'yo. Yan, yun lang muna ang pakinggan mo. Huwag ka muna makinig sa ibang tao. Okay? Kasi baka mamaya ano ka, overwhelm. 'Di ba sa mga matututunan mo kasi ang sinabi nito ganito, ang sinabi niya ganito, ang sinabi niya ganito. So hindi mo na alam kung sinong susundin mo. Ang tanong, kanino ka ba nagtiwala? Unang nagtiwala sa kanya ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Oh. So para hindi ka malituhan o para hindi ka maguluhan, isa lang muna ang pakinggan mo. Okay? So this is a good start sa iyo na kung nagsisimula ka sa negosyo kasi pag nakinig ka muna sa isang tao, kung ano yung kaya niyang ibigay sa'yo, lahat ng learnings, lahat ng skills na pwedeng makatulong sa'yo, apply mo muna bago ka makinig sa iba. Okay? Kailangan masterin mo muna kung nakinig ka muna sa isang mentor o sa isang coach, tapos na-master mo siya, um, yan, unti-unti mo na. Saka mo na i-apply kung ano yung mapapakinggan mo sa iba. Okay? Kasi mas madaling kopyahin yung isa lang ang tinitignan. Tama ba? Ayan. Siguro naman, no, nung mga estudyante tayo, ganun din ang ginagawa natin. Okay? So, yan. Ano bang makukuha natin kapag kinopya natin yung ganitong idea or yung process, 'di ba, na pinagdaanan din ng mga top mentors. Okay, naniniwala ako na ang ginagawa natin is nasa tamang proseso. Ito tandaan natin, no, maraming mga tao sa labas na hindi ka maiintindihan kung ano yung ginagawa mo. Kahit gaano ka pakalalim, ang nangyayari, no, kahit gaano ka pakalalim na tao, 'di ba, yung mga nalalaman mo about sa ginagawa mo, lagi nating tandaan, hindi yan maiintindihan ng mga taong hindi ginagawa yung ganitong klase ng negosyo, lalo na kung hindi nag-a-attend ng mga seminars or ng mga trainings gaya nito. Okay? So, yan. Ano nga ba yung makukuha natin, maaari nating makuha? Okay, i-point out ko lang, no, marami ng mga tao na nung ginawa nila or sineryoso nila, okay, um, winorkout nila yung ganitong klase ng negosyo, na bago yung buhay nila. From dating ito, o sabihin natin, yung mga dating estudyante na nakaasa lang sa magulang, na ngayon sila na mismo kaya na nila, 'di ba? They can provide from themselves. Yung mga
estudyante na yon naging independent. Ang kagandahan nun, na-improve sila through skills and knowledge. 'Di ba? As entrepreneur. Okay? So dito sa ginagawa natin, ganun din. Lalo na kung ikaw gusto mo magnegosyo pero wala kang idea kung paano mo sisimulan. Di, napakalaking tulong nito sa'yo. Okay? So, sa duplication process, dito, most of yung mga mayayaman or may malaking negosyo, ito ang ina-apply. So, kung gusto mong matutunan kung paano to maganda, nasundan mo. Okay, sundin mo, gawin mo, i-apply, try to apply. Kasi sayang yung learning, sayang yung training na napakinggan mo, 'di ba? Kung hindi mo siya susubukan, wala namang mawawala kung susubukan mo at sabihin natin, 'di ba? Mas lalo kang magkakaroon. Kasi yung process na yon gamit na, kumbaga subok na ng iba, proven and tested na, gagawin na lang natin. Kaya nga nakalagay sa title pa lang, duplicate. Okay? So, ano nga ba ang makukuha natin once na we are duplicated in our industry, no, dito sa ginagawa nating negosyo? Okay? Una, oh, residual income, savings. Ito yung tipong pag sinabing residual, ito na yung hindi mo alam kung saan nanggaling. Hindi sa illegal na paraan. Ibig sabihin, passive. You're earning na hindi naman ikaw ang nag-promote, hindi naman ikaw nag-refer, hindi galing sa iyo. Oh, galing from other people na nag-purchase ng package na hindi mo naman alam kung saan galing. Halimbawa, tayo rito ngayon, sa ibang parting bansa ka nanonood ngayon, like yung mga kasama natin, mga nasa US, 'di ba? May mga nasa Europe. So, kilala mo ba yung mga kilala din nila? 'Di ba hindi? So, kapag ka nag-join sa kanila, since under sila ng organization mo at bumibili sila ng mga produkto mo or ng mga packages mo na hindi mo na nalalaman, that's what we call a residual passive income. Okay? So, dyan tayo magkakaroon ng long term. Okay? Yan. So, kung una sa lahat, yan ang tignan natin. Kailangan palakihin natin yung pumapasok na passive income sa online account natin. 'Di ba? Ang ganda nga ng sistema ng company natin ngayon kasi nga mini-message na nila kung magkano yung weekly, magkano yung monthly mo. 'Di ba yung monthly na alam mo 'yon? Ah, kung iisipin natin, imaginein mo 5 years, 3 to 5 years from now. 'Di ba? Imagine mo 3 to 5 years from now tapos mini-message ka, "Oh, may pumasok sa'yo na 100,000 ng wala kang." Ay grabe. Alam mo 'yun dahil na-build up mo na, may pumasok sa'yong gano'n para kang nagpe-pensyon. Actually kami 'no, yung mga top mentors na-e-excite kami. Kumbaga mini-message pa namin, "Magkano yung pumasok sa'yo, magkano yung ano?" Gano'n. Pero ngayon ina-update na nila kasi nalalaman mo na. 'Di ba? Na mamaya may magme-message sa'yo, "Oh, meron kang ganitong uni-level." Ah, so ang uni-level kasi natin, it consists yung product repurchase, eh. Sa negosyo natin, 'pag bumili ka ng barley, 'di ba, may mare-receive ka 1%, 'di ba? So, ilan ang kailangan natin para manatiling active yung account natin. So, siyempre yung iba, gano'n din ang gagawin nila lalo na ngayon. Etong tignan natin, lalo na ngayon. Kasi within 3 months kapag hindi ka nakapag-maintain, malalak ang account mo, okey? So, kailangan mo pang kumontak sa CSR, sa company, 'di ba? Para ma-reopen ulit yung account mo. Kaya nga, kami po, ang ginagawa namin, yung mga leaders namin from past, okey, from past, nire-repurchase-an namin yun. Bakit? Mint, bakit gano'n, bakit ganyan? Ang ginagawa po namin para manatiling active yung account nila. Okay, tulong na rin namin sa kanila at the same time meron ka pang uni-level, okey? So gano'n ang talagang lahat 'yun,
'di ba? Inuuna namin lahat ng mga nag-Jade, lahat ng mga nag-Jade, lahat ng mga naka-executive. Oh, tapos kapag may sobra pa yung mga associate. Gano'n. Gano'n ang ginagawa namin. Kasi alam namin, babalik din naman siya sa'yo, okey? Tsaka way of tulong mo sa kanila. Tulong mo kasi sa kanila yon, okey? So, diyan nabi-build yung residual income. Diyan tayo, 'yan yung pinaka long term tignan natin, okey? So, team and family, 'yan yung puwede nating makuha kasi once na naka-build ka or naka-create ka ng solid na network, okey? Anong mabi-build mo? Yung team mo, okey? And then family, okey? Parang nagkaroon ka ng pangalawang pamilya sa katauhan ng hindi mo kadugo. 'Di ba? Kasi gano'n 'yun, tulad nito, dati ang kilala lang namin mga kamag-anak namin, mga nasa paligid namin, okey? Nung nagsimula kang nagnegosyo, nakilala mo, si mentor ganyan. Ngayon, si mentor na 'yun kinuha mo ng, ah, ano 'yun, kinuha mo ng ninang, kinuha mo na sa yung mga gano'n. So, nangyayari siya hanggang sa nagiging pamilya mo na. Nagkakaroon kayo ng strong bond, okey? So, dun na nakakakuha ka ng healthy community na kung saan pare-parehas kayo ng ginagawa, pare-parehas kayo ng ginagalawan at iisa lang ang tinitignan niyong patutunguhan, yung finish line. Actually, wala namang finish line pero lahat naman tayo dito, tama ba? Lahat, even ikaw, ang goal mo, 'di ba, sino ba dito yung naggo-goal ng time and financial freedom? Oh, meron ba? Oh, sige nga. 'Di ba lahat tayo goal natin time and financial freedom, yun yung pinaka-finish line natin, okey? Pero it doesn't mean na hihinto na tayo 'pag nakuha na natin yun. Siyempre freedom na yun, eh. It's your choice kung magpapatuloy ka, 'di ba? Oh, so yun yung makukuha natin, then value, mabibigyan mo ng value yung sarili mo. Kung dati ang tingin mo sa sarili mo is, wala, eh, ito lang yung kaya kong gawin. O eto, tandaan natin, hindi nangangahulugang ang pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Alam niyo po 'no, way back before, bago po simulan yung negosyo, I always parang iniisip ko sa sarili ko, ano ba lagi na lang bang ganito? Na lagi na lang maghihirap, 'di ba? Tas, 'pag ano namomroblema ka talagang grabe yung pamomroblema mo. Dahil wala kang ibang malapitan, 'di ba? So, nakakapagod maging mahirap, nakakapagod, 'di ba? So, nabibigyan mo ng value yung sarili mo, 'di ba? And then siyempre dun na lumalabas na yung point, yung time, 'di ba, na, um, alam mo yun, gusto mo umangat, gusto mo yumaman, pinagpe-pray mo na ngayon. Ngayon pinagpe-pray mo na, ngayong meron na, 'di ba? Nasa iyo na yung key, eto na yung susi. Kailangan mo na lang buksan yung pinto, buksan yung kaisipan, yung pinto ng kaisipan na kailangan mong bigyan ng value yung ginagawa mo. Value, when it means value 'no, um, eto yung hindi ka na kailangan pang sabihan na kailangan nating umattend, 'di ba? Or kailangan mong i-improve yung sarili mo kasi tandaan natin, 'di ba, negosyo mo 'to, kanya-kanya tayo ng negosyo. I'm a guide, 'cause yun nga as a mentor, pero in the end ang magdadala ng resulta papunta sa'yo, eh, ikaw pa rin mismo, okey? So kapagka alam mo na kung ano yung value mo, diyan na nagkakaroon na, yung net worth. Magkano na ba yung kinikita mo? Okey, napapansin kasi natin, eh, bakit kaya wala pa akong kinikita, ang tagal-tagal ko na. Ang tanong, nabigyan mo ba ng value yung sarili mo? Pinahalagan mo ba yung oras na iginugugol mo sa negosyo? When we say pinahalagahan,
When I say pinahahalagahan, ito yung gaano na ba karaming oras or gaano ka ka-committed sa oras na binibigay mo para sa negosyo mo. Halimbawa, meron kang 30 minutes, 1 hour or 2 hours per day na kayang ibigay sa negosyo. Yung buong oras ba na yun committed ka, 'di ba? So let's say wala namang training ngayon. O sabihin natin walang training ngayon, pero ang meron is yung ikaw. Ano yung kaya mong gawin kung walang training ngayon, 'di ba? Ano yung kaya mong gawin para sa negosyo mo? Maghihintay ka na lang ba na i-command ka ng mentor mo? Maghihintay ka na lang ba na sabihin sa'yo na, "Oh, itong gawin mo ngayon, try mong i-develop yung skills mo na mag-talk ka, mag-ano ka, present ka, or mag-training ka, practicein mong maging trainer." 'Di ba? Yung gano'n. So, hindi na, 'di ba? So, 'yan. Isa pa sa puwede nating makuha dito, alam niyo po ito mga mentors, nung naintindihan ko po yung ganitong klase ng negosyo, dito ko nakita na puwede pala siyang maging retirement. Okey? At the age of, 26 or going 27, nung nag-start tayo sa business, nasa barko pa tayo, okey? Hindi natin siya ginawa ng 3 years. Then yung nag-decide na tayo nung simula na nating aralin yung negosyo, through paulit kasi hindi naman natatapos yung challenge, eh. Tandaan mo taon-taon may challenge at kahit sino may challenge na pinagdadaanan, okey? So kapagka dumadaan tayo sa challenge na yun, ano yung action na puwede nating gawin, 'di ba? So yun, winorkout natin, naintindihan natin at the age of 29 years old, in a short period of time, nagawa nating mag-retire sa trabaho natin, sa profession natin, okey? So ang profession ko po is pagiging, marine engineer. Ang pinakamalaki sa amin na sumasahod is ₱250,000 sa isang buwan, okey? Yun po yung pinaka-highest paid sa amin. Oh, so through keep on, enroll your improving yung knowledge ko sa pag-e-engineer, pagiging mekaniko ng barko, 'di ba? Mas lalaki pa, puwede pang lumaki. Pero it takes a lot of years, okey? Bago mangyari yun. Kasi halimbawa, ikaw ngayon, diyan sa ginagawa mo, bago mo gawin yan mag-level up or sabihin natin ma-promote ka, kailangan it took 3 years of experience na dapat talagang kabisado mo yung ginagawa mo. And 'di ba nga lalo na dito sa Pilipinas, napakadaming requirements na hinahanap. 'Di ba yung mga training certificates, hindi ka puwedeng lumevel up, hindi ka puwedeng umangat ng hindi kumpleto yung certificate mo, eh, 'di ba? So, you have to enroll, oh, 'di ba? So, gano'n siya. Ngayon sa atin po 'no, um, napakasarap makapag-retire, 'di ba? Masarap ang pakiramdam na alam mo 'yun, you have the freedom na gawin kung ano yung yung magagawa mo. Kaya nga 'pag binigyan mo ng value itong ginagawa natin, na na nagte-training tayo, ini-improve natin yung skills natin, nabigyan mo ng value, there are chance, 'di ba, na makapag-retire ka ng maaga. Kasi alam ko pagod na tayo sa ano, sa araw-araw na gawain. Pero once na nag-retire naman tayo at wala rin naman tayo halimbawa hindi pa build up yung business mo, 'di ba? Hindi mo pa nabi-build up or establish yung negosyo mo. Kasi when we say establish your business, abutin yan ng 3 to 5 years or more than pa, bago mo masabing established na, okey? So, gano'n siya. So, it takes time din, pero ang kagandahan kasi nun, hawak mo yung oras mo. Pero hindi nangangahulugan na hawak mo na yung oras mo, hindi mo na seseryosohin. Marami kasi sa atin na nakapag-retire, yes, nakuha yung simula nila, pero they stop. Kumbaga huminto sila sa ginagawa nila.
Anong nangyari? It turns out, 'di ba, na hindi na lumaki yung business nila. Na-maintain na lang sa gano'n. Halimbawa, ah, nung bini-build mo yung business, kumita ka na ng 30,000 per month, passive income mo na 'yon. So, dahil na nag-stop ka totally, wala ka ng ginawa, 'di ka na nagparamdam, 'di ka nagpakita, 'di ba? 3 years to 5 years from now, yung 30,000 mo, liliit ng liliit siya. Paano ko nasabing liliit, 'di ba? Kung hindi mo siya kinikilos para may matulungan ka pang ibang tao, 'di ang income mo mai-maintain lang sa gano'n. Tandaan natin sa pagdating sa ano, ano ba 'yun, yung mga gastusin natin, 'di ba? Kapagka alam mong meron kang monthly na nare-receive, anong anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? 'Di ba tumataas din yung lifestyle natin? Oo. Lagi natin na sasabihin, "Ay, meron naman ako next month meron pa akong 30,000 na makukuha, eh." So, hindi mo na napapansin, okey? Hindi mo na napapansin na yung pensyon mo nagagamit mo na, 'di ba? Yung pensyon na dapat parang alam mo yun? Oh, kumbaga for save mo para sa ano, sa future, 'di ba? So, okey lang naman kasi nasa sa'yo naman 'yan, 'di ba? Sa'yo naman 'yan. Pero ito nga, eh, um, kung gusto mo na mas mapalago pa, 'di ba? Instead na mag-stop ka, 'di pagpatuloy mo na kasi napakalayo na ng nilakad mo, eh. Imaginin mo umabot ka na ng 1 taon, umabot ka na ng 6 months na ginagawa yung negosyo, 'di ba? Tapos alam mo naman sa sarili mong meron kang kayang gawin, meron ka pang kayang gawin, 'di ba? Kung ngayon kung tatanungin kita, kung nagawa mo na yung negosyo, tatanungin mo yung sarili mo, o kahit ikaw na lang tanungin mo sarili mo, nabigay mo na ba yung 100%? Nabigay mo na ba yung 50%, 60, 70 o baka nasa 80% na, 'di ba? So, ibig sabihin kapag nandun ka na sa part na yun, ano na, lagpas ka na sa kalahati, okey? Ibig sabihin malayo-layo na yung nilakad mo, and the moment na tumigil ka, 'di ba, kasi nga nakapag-retire ka, eh, so nag-stop ka. The moment na tumigil ka, unti-unti yan, para kang babalik sa simula. 'Di ba nga pansinin niyo, yung mga nawala, ano laging sinasabi? Back to start ako. Gusto kong magsimula ulit. Laging gano'n, eh. But if you continuously, 'di ba, na ginagawa mo pa rin negosyo although hindi na 100% ng effort, 'di ba? But you still consistent moving forward, hindi ka babalik sa simula. Mapapansin mo mga babalik sa simula, laging hindi alam kung ano yung gagawin nila. "Di ko alam kung anong gagawin ko, paano nga ulit 'to?" Laging gano'n. So, try to assess. Oh, 'yan. Ngayon, eto assets naman. Oh, kanina sabi ko assess. Ito naman asset, hindi asset ng pulis, asset, oo. Yung tipong mga properties, diyan ka na magkakaroon ng mga properties. If you have, 'di ba, if yung skills, knowledge, tsaka yung wisdom and naka-build ka ng network, unti-unti na eto na pumapasok yung, assets. Magkakaroon ka ng resulta, kotse. Ang kotse sa atin asset 'yan, samantalang sa iba, halimbawa nagnegosyo ako ng salon, okey, negosyo akong salon. So, 'pag bumili ako ng sasakyan, yung sasakyan ko na yun, yung car ko na yun, na gagamitin ko, sabihin natin bumili ako ng Mustang pero salon ang negosyo ko, hindi siya makakatulong para mag-generate ng income. It's called liability. Magiging liability sa'kin yun, okey? Puwede ka namang bumili ng hindi hindi ano, hindi kotse or ay hindi sports car.
Puwede naman na SUV or kotse na lang. Ang tanong, ang point dun, liability pa rin siya. Bakit? Kasi hindi naman siya nakakatulong sa negosyo mo para palaguin yung negosyo mo. Dito sa negosyo natin, okey, asset siya. Car is, first asset na puwede nating makuha dito is yung kotse, okey? Asset sa'tin yung mga bagay na binibili natin. 'Pag inayusan mo sarili mo, asset 'yan. Oo, asset 'yan. Halimbawa, bumili ka ng mga damit na alam mo 'yun, na magmumukha kang maayos or inayusan mo yung sarili mo. Ikaw mismo, asset mo yung sarili mong negosyo. Kaya nga ang negosyo natin, sa I Am Worldwide, kung bakit siya napakaganda, okey, kasi ang gumaganda ikaw, hindi yung ibang tao, hindi yung physical, hindi yung ano, yung structure, 'di ba? Hindi yung building, ikaw mismo, okey? Kasi, let's say nagkaroon ka ng luxury, 'di ba, Richard Mille na relo. Oo, tagti-3 million. So, para ka ng may sports car sa kamay mo, 'di ba? O Rolex, madalas actually sa ibang lugar 'no, magkano lang siya, 'di ba? Pero dito sa Pilipinas napakamaingay ng mga relo na 'yan. Alam kong meron pang mas mataas, 'di ba? Pero alam mo 'yun, hindi siya basta gastos sa'yo. Kasi it's something that proves you na sa ginagawa mo merong nangyayari, asset siya. Kaya wag mong panghinayangan, okey? So, financial freedom, yes, kasi dahil nga nagawa mo ng makapag-duplicate, you have the financial freedom. Time freedom, the moment na ako po, the moment na nag-decide ako na aralin ng husto yung negosyo and no turning back sa ginagawa ko, dun ako nagkaroon ng time freedom. Pero ang mindset ko, para akong empleyado muna, okey? Gigising ako ng napakaaga. Gagawin ko kung ano yung kailangan kong gawin, okey? Kasi gano'n naman sa trabaho, eh. Magpe-prepare ka, 'di ba sabi nga, eh, papasok ka sa 7 to 5 PM na schedule. Pero anong oras ka gigising, 7 din ba? Hindi, gigising ka 4 pa lang nagpe-prepare ka na, okey? Ginagawa mo na siya. So, kapagka nando'n ka na sa trabaho ang ginagawa mo na bumabalik ka ba ulit sa tulog? Saan ka nakakita na nagtrabaho, 'di ba, pumasok ka na sa trabaho ta's natulog ka ulit? Gano'n ang thinking sa negosyo na ginagawa natin. Once na you have the capacity na kaya mong gawin yung negosyo, you have the chance, 'di ba? Yung sabihin natin may kakayahan ka na magawa mo siya ng maayos, gawin mo ng maayos, okey? Kaya nga nakakatuwa, eh, 'no? Kasi yun, oh, tulad tulad marami sa atin hindi pa naintindihan yung gano'n. Oh, pero normal siya. Along the way matututunan mo siya. Kaya nga ang dapat na maging mindset mo kung naging empleyado ka, gano'n. Gano'n mo siya dapat tignan. Hindi yung gumising ka ng maaga, matutulog ka ng bandang 9 or 10 kasi sobrang aga mo nagising. Anong resulta yung gusto mong makuha nun? It should be, 'di ba sa oras na yun, 'di ba kung nasa trabaho ko nga, eh, ang iniisip mo ng mga oras na yan, ano yung susunod na gagawin mo, eh, tama? Tama o tama? Oo. Oh, na-aware tayo, 'di ba? So, yung susunod na gagawin, okey? So, kahit na nagpapahinga ka, kahit nasa break time ka, ang iniisip mo, "Ano ba yung susunod kong gagawin? Babalikan ko yan mamaya." 'Di ba, trabaho pa rin nasa isip mo. Kung ganyang mindset ang ilalagay mo sa negosyo mo, anong resulta ang makukuha mo, okey? So, you have this stronger faith na pinaniniwalaan mo kung ano yung ginagawa mo. Naniniwala ka na mahirapan ka man sa negosyo na ginagawa natin,
mag-struggle ka man, ulanin ka man ng mga challenges through your strong belief and your strong faith, 'di ba? Alam mong magtatagumpay ka. Okay? So, meron nga akong napakinggan na sabi niya, para tumaas yung faith mo, kailangan i-appreciate mo lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. Okay? Let's say, yung mga negative, 'di ba? Yung mga negative, especially mga negative, dapat marunong kang magpasalamat sa mga negative na nangyari sa buhay mo. Negative na nangyayari sa paligid mo. Halimbawa, kung ikaw, yung tao na nung dati, 'di ba, nung as in nagsisimula ka pa lang, 'di ba, nung ano, sabihin natin, wala ka pa diyan sa sitwasyon mo ngayon. Dati ang buhay mo ganito. O sino ba yung tumulong sa'yo para mag-grow? Para pagtiisan o para labanan yung ganyan, 'di ba, yung negative challenges, 'di ba? Kaya nga it should be, nagiging appreciative tayo. Dun ko na-realize na, oo nga 'no, instead of instead of thinking na bakit bakit ako pinanganak ng mahirap, 'di ba? Oh, instead of thinking those things na alam mo yun, so tinanggap ko, okey, pinanganak akong ganito pero hindi ako, mapapako sa ganito. Kailangan ko umangat, 'di ba? Gano'n siya. Bakit? Para kanino? Diyan na lalabas yung purpose. Para sa mga taong importante sa'kin, para sa mga mahal ko sa buhay, para sa pamilya ko, para sa magulang ko, 'di ba? 'Yan ang makukuha mo once na naintindihan mo yung ganitong negosyo, okey? So, purpose, napakaimportante ng purpose. Kung ikaw well-off ka naman, kaya namang i-provide ng family mo yung pangangailangan mo, okey? Bakit hindi mo i-try yung sarili mo, try mo yung sarili mo na mamuhay ka mag-isa, 'di ba? Hindi ba't mas malaking tulong kung hindi hindi ka nakaasa sa kanila, yung gano'n. So, yun yung mga naisip ko, 'di ba, yung mga umano sa'kin. Kaya nga ngayon ang nakikita natin is purpose na kasi ang hinahanap mo na yung mga taong matutulungan mo, okey? It's a part of duplication, 'di ba 'yan? Oh, once na nagawa mo na siya, 'di makakapasok ka sa top. 'Yan, eto si Mentor Shane, 'no, 'di ba, ilang beses siyang nakapasok sa top. So, we must copy the procedure. In our business, gayahin mo lang or kopyahin mo lang kung ano yung ginagawa ng mentor mo para maging, yung skillful, 'di ba? Yung sabihin natin, makapagpa-pay in, makapag-close deal, makabenta, yung mindset, 'di ba? Kopyahin mo, pagdaanan mo, okey? Kasi nga what monkey see, monkey do. Hindi ko sinasabing monkey tayo rito. Hindi, ang point lang is kung ano yung nakikita ng tao na ginagawa mo, siyang gagayahin din nila. Halimbawa, meron kang napa-join, yung napa-join mo ang nakikita sa'yo, lagi kang tulog, lagi kang relax. So, anong gagawin niya? Gagayahin niya lang din kung anong "Ay, yung mentor ko ganito, ganito lang." It turned out baka mamaya 'pag hindi kumita yan, ikaw pa sisihin yan. Pina-join-join mo ako dito sa negosyo pero lagi ka namang wala. 'Di ba yung lagi kang ano, lagi kang tulog, ganyan. Hindi ka kumbaga hindi ka makita. So, kopyahin mo, 'di ba, yung mga tama, okey? Kaya be careful. Mag-ingat tayo sa kinokopya natin. Baka mamaya ang kinokopya mo 'di ba sa school madalas, pati yung pangalan nila nakokopya mo na. So, sa atin 'di ba, baka pati yung pag-uugali nakokopya mo na, 'di ba? Ang kopyahin natin yung tamang resulta, okey? Oh, so gano'n siya. It doesn't matter,
what works. What matter is what duplicates. Okay? Yan ang number one principle. Okay? So, yan. Duplication process, knowledge and skills. I do it. Okay? Pwede mo bang sabihin sa sarili mo na I do it? Oh, yung ikaw muna. Oh, kaya mo yan. Hindi, 'di ba dito I can do it. 'Di ba? Ito I do it. Gagawin mo. Okay? Ngayon pag nagawa mo na, oh, papanoorin ka naman ng taong nag-guide sa iyo. Oh, ganun siya. Tapos you watch. Oh, panoorin mo. Sa simula as a coach, halimbawa ako. Oh, yung I do it na yan, ako muna. Panoorin mo. Ngayon pag nagawa ko, ikaw naman. Oh, ngayon do it with somebody else. Okay? Do it with other people. Gawin mo sa iba. Halimbawa, nagawa mo na rito, gawin mo rin sa ibang tao. Baga practicein mo sa kanila. Okay? Kaya nga ang pagpa-practice sa atin, 'di ba meron tayong tinatawag na shadowing. Yung pakikinggan mo kung paano nagawa ng mentor mo, tapos gagayahin mo. Kung ano yung sa tingin mo na magandang sinabi niya, yun yung sasabihin mo. Okay? Kung kaya mo, kung sa tingin mo maganda lahat ng sinabi niya dun sa ginawa niya, marami siyang napapain dun, 'di gayahin mo yun. Paano niya binagsak, paano siya nag-joke, 'di ba? Paano niya yung energy niya, paano niya binagsak, paano siya nakipag-usap sa tao, gayahin mo. Okay? Kasi nakikita mo nagpa-profit eh. May napapa-pay in, may nako-close deal, may nabebenta. So, gayahin mo. Focus on, yun nga, to improve your knowledge and skills. Okay? Attend training. Yan. Pinaka number one na dapat hindi mawawala sa atin is yung pag-attend ng training. Okay? Ang charging point natin is yung training na napapakinggan natin. That's why nandiyan ang mga top mentors na kasama natin. Kapag may mga bago kang challenges na pinagdadaanan, kailangan mong malaman kung paano nalagpasan at kung ano ba yung tinuturo sa atin. Okay, hindi pag may challenges ka, alam mo yung lugmok ka na, nagmukmok ka pa. 'Di ba? So, pag nandun ka sa part na alam mo, o teka, parang nase-sense ko na may mangyayari, 'di ba? So, dapat maging aware ka na. So, anong kailangan mong gawin para malaman mo o ma-aware ka? Attend ka ng training. Lahat ng training ng mga top mentors natin, pakinggan mo. Okay? From the activities, pakinggan mo. From the events, pakinggan mo. Kasi merong part dyan na may masasabi na makapagbubukas ng mindset mo na ito yung kailangan mong gawin. Okay? Attend training. Okay? So, ganun siya. So, attend IVP to gain more knowledge. 'Di ba yung masasabi mo para mapaganda mo pa yung pagpe-present mo. Marami sa atin ang tinitignan yung presentation. Okay? Pero hindi tinitignan yung brighter, yung kabuuhan. Okay? Yung ginawa yung presentation na yon para makatulong na makapag-close deal. Okay? Oh. So, try to improve. Yan, pagdating sa pagpe-present, 'di ba? Hindi kailangan ng mahaba. Ang kailangan lang is naintindihan mo ba yung presentation. Kasi baka mamaya, habang nagpe-present ka, binabasa mo lang. Okay? Madaling malalaman ng taong pinipresentahan mo na may alam ka sa wala kang idea. Bawa, wala kang idea sa negosyo, basta binabasa mo lang, okay, gusto ko practicein to. Binasa mo sa kanya.
It turns out, hindi mo na nakikita na yung taong nakikinig sa'yo, tulog na. Oh, yung mga nandito ba, tulog na o gising pa? Oh, gising pa. Ayan. So, ayan, kailangan gano'n. Okay? Oh. So, attend mentoring. Mentoring, ito yung tinatawag na with interaction. Halimbawa, nagsalita ako, magsasalita rin kayo. Yun yung tinatawag na mentoring. May tinuturo ako, papraktisin nyo sa harap ko. Okay? That's what we call mentoring. And training naman, itong ginagawa natin. No interruption, tuloy-tuloy lang. Yan ang training. Kaibahan ng mentoring sa training. Okay? So, yan. Have a checklist. Lahat na ba tayo may checklist? Oh, nagawa na natin yan. Sa laging dinidiscuss, alam ko, laging dinidiscuss to ni, yung Mentor Gilbert, no? Sen. Pero yun nga, may checklist na tayo na susundan. Okay? Ang kailangan na lang is tignan mo kung okay na ba. Lahat na ba yun at checkan mo? Lahat na ba yun nasundan mo? Lahat na ba yun alam mo na kahit kapag nakapikit ka, alam mo kung ano yung kasunod niya. Yung tipo kahit di mo na tignan, oh, alam mo na ipapaliwanag mo. Doon mo malalaman na alam mo na. Pero dapat magbunga siya, magresulta siya. Okay? So, checklist, things to learn, ano yung mga kailangan mong alamin. Checklist, things to do, ano yung mga kailangan mong gawin. Okay? Checklist, things to achieve, ano yung kailangan mong makuha. Yan. So, these are the samples of MVP checklist last 2024 pa. Meron tayo nito at alam ko, nag-sold out kagad to. So, 24 pesos, 24. ah Around 50 pesos to. Ganyan. So, isang malaking checklist yan dito sa amin. So, kapag nagawa mo na siya, checkan mo. Pag meron ka na, checkan mo. Ganun siya. Okay? So, yan yung naging checklist natin. Yan. And ito, duplication process. Kasama sa duplication part is yung theoretical. Okay, pag sinabing theoretical, ito yung inaaral pa lang natin. Sa school nga ilang taon tayong nag-theoretical doon, 'di ba? Lahat ng mga inaaral natin doon, theory na nabuo na itinuturo. Okay? Yun yung mga natututunan natin. Kaya na-advance tayo. Then practical, ito na yung ikaw na mismo. Yung in-apply mo na, galing na sa'yo, nasubukan mo na to, na ituturo mo na. Kasi nga, ginawa mo na. Okay? So, yan. Part ng duplication process is yung IM next. Ang goal natin, kung ano yung nakukuha ng mga top mentor, dapat IM next. Huwag kang matakot na mag-IM next. Mint, hindi ko pa kasi alam kung magagawa ko. Mint, huwag mong pagdudahan. I-attract mo lang. Walang masama. Pero, kapag ang iniisip, ang takbo ng isip mo, hindi mo magagawa, o hindi mo talaga magagawa. Pero kung ang takbo, ang sinasabi mo sa sarili mo, I am next, mangyayari siya sa'yo. Okay? Tandaan natin, lahat ng nangyayari or ng mga bagay na nakukuha natin, nagsimula yan sa isip. Okay? Nagsimula sa isip natin. Nung naisip mo na pagpasok mo rito, meron kang gustong ma-achieve. Ano yung gusto mong ma-achieve? Gusto kong magkaroon ng sports car. Gusto kong kumita ng milyon. Oh, gusto kong magka-passive income. Saan nagsimula yan? Dito. Kasi hindi mo makukuha yan kung hindi mo nakikita yan sa isip mo. Okay? So, I am next. The power of declaration. Kapag sinabing,
yung mga gusto na may marating, this 2026, magkaroon ka ng malaking grupo, magkaroon ka ng resulta this year, anong kailangan mong gawin? I am next. Sino dito? Di ba, laging ganun si Mentor Ikay. Sino dito? This 2026, magkakaroon ng maraming leaders. Takas kaagad ng kamayan. Gigil pa. I am next. Kaya kapag pagka sa dati ito last, yung mga nagsisimula pala yung online, ang sinasabi lagi mga keyboard warriors. Kasi gigil. Talagang type talaga. I am next, I am next. Oh. So isipin mo naman, pag ikaw na yung nandun, sino yung next sa'yo? Hindi naman pwedeng ikaw lang lagi yung kumikita. Paano naman yung organization mo? Kung ikaw ang laging kumikita sa inyo, sa organization mo, okay? Ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang nag-i-improve. Paano naman yung mga leaders mo? Okay? Kailangan makuha din nila kung anong meron ka. Hindi yung aagawin Yung mindset, yung skills, yung knowledge, yung wisdom. Okay? So what's next? After who's next? What's next? Pagkatapos mo makuha yung goal mo na meron kang natulungan, okay, kumita ka ng milyon, nagkasasakyan, nagkaresulta, nagbunga, let's say. Oh, what's next? Anong next goal mo? Okay na ba na nakapag-give me five ka, nakapag-just for you, labas ng sasakyan, kumita ng milyon, nakapag-sapphire, okay na ba yon? Hindi. Tandaan natin, ang goal natin, time and financial freedom. Long-term, retirement. Di ba? Kung yun ang goal natin, dapat lagi tayong may next level. Kasi para siyang, alam mo yon, para siyang padlock, kandado, or para siyang pintuan na nakasara. Yan. Sa first door, di ba, para ma-unlock mo yung skills na meron doon or yung income na meron doon sa behind that door, kailangan mo siyang i-unlock at buksan. Ngayon, paano siya mag-unlock? Paano siya magbubukas? Kung nandun ka na lang, nakatayo sa harap ng pinto na yun at wala kang gagawin. Para mag-move forward ka, kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo. Improving your skills and knowledge, di ba, will result ng pag-abante mo, ng pag-move forward mo. Okay? Magre-resulta sa patuloy na pag-abante at pag dumating ka doon sa pinto na yon, you have the chance to i-unlock mo na para makita mo kung ano yung kasunod. Okay? Tandaan natin, ang negosyo natin para ma-unlock mo yung skills mo, simulan mo sa baby achievements. Ano mga baby achievements? Maging mover ka. Di ba? Pag naging mover ka, anong next? Mag-rank up ka. Ano yung mga rank up? Let's say, nandun ka sa yung copper package natin. It's either mag-rank up ka into bronze, mag-rank up ka into silver, from silver, mag-rank up ka into gold, from gold, mag-rank up ka into platinum. Actually, meron pang isa yan, di ba? Na hindi na lang siya nasasabi kasi nawala na siya sa system. Pero, pagka nakuha mo siya, nandun pa rin. Yun yung titanium. Okay? Pag nag-rank up ka into silver, into gold, tapos titanium, tapos platinum. Ngayon, walang rank up sa jade. Ang rank up nun, sapphire na. Okay? So kung gusto mo i-maximize lahat, ganun. Daanan mo lahat. Ang tignan mo, baby steps. Huwag mong tignan although nakatingin ka sa malaki, ang goal mo yung malaki, pero yung lakad mo, tuloy-tuloy.
Okay? Baga yung baby steps na ano na pag-forward, hindi yung malaki kaagad. Hahakbang ka kaagad ng napakalaki para lang mapunta ka sa finish line. Hindi, liitan mo lang kung ano yung kaya mo munang abutin. Alam mo sa sarili mo, hindi mo pa nakakabisado 'tong topic, 'di practicein mo muna sa topic. Alam mo sa sarili mo na hindi mo pa alam yung IBP, practicein mo muna yung IBP. Pero hindi siya mangyayari hangga't hindi mo siya ginagawa sa iba, okey? Hindi mo siya mama-master o hindi siya tatatak sa'yo hangga't hindi mo siya nagagawa sa iba, okey? So, duplication process, result, theoretical phase, 'di ba yung mindset, skills, and knowledge, kailangan inline yang tatlo na yan, okey? So, practical phase, yan yung application. Okey, sige, marami na tayong training na napakinggan at nakinig na tayo kay VP, nakinig na tayo kay Pres, nakinig na tayo sa mga top mentors natin, 'di ba? Halos araw-araw, oras-oras nakikinig ka na ng training. The question is, in-apply mo na ba? Meron ka na bang in-apply dun kahit isa, 'di ba? Pero kung ina-apply mo siya unti-unti, well, that's good. Yan yung tinatawag na baby steps, okey? Pero kung kahit isa, ikaw yung, "Ay mamaya na, medyo ano, eh, hindi ko pa feel." 'Di ba? Pero ikaw yung taong gano'n, hindi mo siya makukuha, okey? So, hindi mo ma-achieve yung target mo, yung goal mo kung ang mindset mo, hindi mo ia-apply yung mga natutunan mo, okey? So, 'yan, follow the formula. So, ano ba yung formula natin sa negosyo? Kung gusto mong lumaki yung income mo, kailangan bilisan mong matuto. Bilisan mong makuha yung mga mini achievements, okey? 'Pag nakuha mo yung mga mini achievements, dun na ang formula natin, 'di ba, na kailangan makapaglabas ka ng resulta in a short period of time, kumita ka ng milyon. Kasi isipin mo, ganito, nasa negosyo ka, tapos inabot ka ng ilang taon, 'di ba, na dahil sabihin natin, may time na sabihin natin on and off ka. Ang personality mo is on and off. Minsan ganado, minsan hindi. Minsan gagawin mo lang negosyo kung kailan mo gusto, 'di ba? Pero kung ikaw yung tao na willing to sacrifice kahit hindi mo feel, masama ang pakiramdam mo or sabihin natin makati lang, alam mo yun, pero na-attend ka pa rin, tuloy-tuloy ka pa rin. That's what we call sacrifice, eh, 'di ba? Kasi makikita at makikita ng universe yung ikaw mismo kung ano, kung gaano ka ba ka-committed sa ginagawa mo, 'di ba? Yung hindi ka pumapayag na hindi mo magagawa yung bagay na yan kasi ikaw yan. 'Pag pinag-training ka ng mentor mo, hindi naman not because of your mentor, eh, it's about you, 'di ba, yung ikaw mismo. Gusto ka niyang tulungan na ma-improve din, okey? So, yan, once na nai-apply mo na lahat ng skills mo, diyan na papasok rank up, first car, sports car, 'di ba? Once na nakapag-rank up ka na, yan na, isa na yan, first car, milyon, nandiyan na rin ang milyon. Oh, ang formula sa negosyo natin ito, oh, rank up, first car, sports car, supercar, house and lot, okey? Yan ang formula sa negosyo natin. Ngayon kailangan bilisan mo na makuha siya, okey? Bilisan mo na makuha siya, bilisan mo na makapag-rank up, make a strategy. Okay, make a solid strategy na puwedeng makatulong sa'yo para makapag-rank up ka or para makuha mo yung first million mo. Kasi let's say sabihin natin, pumasok ka sa negosyo, shinare mo sa kaibigan mo, proud na proud ka, shinare mo sa kaibigan mo or sa yung malapit sa'yo, parents, family, ganyan. Tapos sinabi mo, "Oh, kumita ako ng 1,000,000 in 5 years. Kumita ako ng 1,000,000 in after 3 years." So, iisipin lang din, "Ay kaya ko rin gawin 'yan 'pag nagnegosyo ko."
Kayang-kaya ko rin gawin yan. So, paano naging extraordinary pa yon? Sa mata ng iba, kaya din nilang gawin yon. Pag nagnegosyo sila, kaya rin nilang kumita ng milyon. Ngayon, anong point kung bakit natin binibilisan? Okay? Bakit natin kailangan ma-strategize na magkaroon ng maagang resulta? Para maipakita natin na this opportunity is extraordinary. In this opportunity, di ba? Kakaiba siya. Hindi siya yung mga katulad na kaya mong gawin sa labas. Bakit nga nag-i-sports car? Bakit nagsusupercar? Pwede namang SUV na lang. Pwede namang mag-ano ka na lang, normal car ka na lang. Di ba? Kasi hindi siya imposible. Baga, imposible siya sa labas. Okay? Hindi siya ordinary. Yun kasi yung meron sa negosyo natin. Hindi ordinaryo. Ngayon, paano mo magagawa? Di ba? You're doing the business. Pero sabihin natin, oh, inabot ng years para kumita ka ng milyon. Para ma-achieve mo yung goal mo na magkaroon ng income. Di ba? So, tandaan natin. Okay? So, ganun siya. Kailangan makita natin. I am next. Become a mover. Nasabi ko na, become a mover maker. Hit mo yung bonus. Congratulations, no? Sa lahat ng mga nakapag-hit na ng Give Me 5. Minsan, okay? Yung Give Me 5 and Just For You, minsan nauna pa nga yung Just For You. Eh. May iba na hanggang ngayon, hindi pa nakakapag-Give Me 5. Kasi ginalingan ng ginalingan. Alam mo yun, nagpa-practice pa lang sila, pero todo bigay na. Nagpa-practice pa lang sila, pero todo bigay na. It turn out, yung mga nakakausap nila, nag-gold, nag-jade. Ngayon, pag yun din ang ipinasa nila, di yung mga tinuruan nila, hindi pa nakapag ano. Pero syempre, maganda rin na malaman mo lahat. Okay? Pwede kang makapag-give me 5, pwede kang mag-just for you. Depende sa'yo kung paano mo siya titignan. Okay? So, congratulations, no? Yan, yung may mga na-achieve, may mga nag-rank up na. Congratulations. Okay? So, yan. Um, yun, yung mga kumita ng 6 digits. Nag 100,000 na. Congratulations. Di ba? Kung ikaw, nasubukan mo ng kumita ng 100,000, congratulations. Nandun ka na sa part na yun. Okay? Ngayon, kung ikaw naman, meron ka ng first car, o, i-strategize mo naman kung paano ka magkakaroon ng sports car. Strategize mo naman paano ka magkakaroon ng supercar. Ganito kasi yan. Kung gusto mong kumita ng 6 digit, kailangan ma-unlock mo. Okay? Ma-unlock mo yung isang bagay. Gusto mo kumita, sino dito yung gustong kumita ng malaki? Oh, gustong magkaroon ng 6 to 7 digits na income. Yung mga gigil, ta-type yan. Can you type? Sino dito? Oh, pwede mo ilagay dyan, me. Oh, sa mga nanonood sa atin ngayon, type mo dyan, me. Gusto mo magkaroon ng 6 to 7 digits income. Okay? So, ganito siya. Kailangan po maintindihan natin. The first thing, para lumaki yung income, ano yan, nakadepende sa resulta. Halimbawa, pagkapasok mo, yung pagka-join mo, naging mover ka. So, magkano yung kinita mo pag naging mover ka? Di ba? Let's say, naka-jade ka. Diba, yung nag-jade ka, may napamover ka, magkano yung kinita mo doon? Oh, may 40. Specifically, may 40 or 50 kasi may match pa. Oh. So, doon pa lang, lumaki na yung income mo eh. Pag naging mover maker ka, magkano kita mo? Kasi yung mga jade na pumasok sa'yo, so naging 6 na yun sila. Magkano lahat yun? Di ba? Makes sense. Dumadami, lumalaki income mo. The more na humihit ka ng rank up, the more na humihit ka ng goal, kahit maliit yan, pero nagbubunga ng malaki. Okay? Sabi nga eh, pag na-hit mo yung first three,
It's either first car, first million, or rank up to Sapphire. Alin man dyan ang makuha mo sa tatlo. Okay? Yan ang magbibigay sa'yo ng susunod na income mo. It's either ngayon na wala ka pa rito sa tatlo, kumikita ka, 5 digits. Tama o tama? 4 to 5 digits yan. O mostly, 5 digits. Kasi kung ginagawa mo yung part mo, you have the capacity na makuha mo yung bonus. Pwede kang kumita ng 5 digits. Tama? Pwede kang mag-bonus just for you, give me 5 eh. 'Di ba? O sabihin natin kahit give me 5 lang. 5 digits. Yan ang unang ma-achieve mo. Ngayon, ginol mo na makuha mo yung first 3. Nasa first 3 ka na. Okay? Aangat na yan siya. Hindi ka na yung tipong laging madalas nasa 5 digits, 4 to 5 digits. Paabot ka na ng 4 to 6. Okay? 4 to 6, sabihin natin 5 to 6, ganun. Pero normally yan, mula 4 to 6. Kasi ang maximum potential income ng Sapphire, 200,000 per week. So, pag nag-Sapphire ka, ibig sabihin maraming under your organization. Nakabuo ka na ng grupo, 36 na kayo. Sabihin natin, kung hindi yung ba yung na kayo, 4, tas mover maker, di ba? Ilan na kayo? May 8, di ba? So, ganun siya. Ibig sabihin, nakabuo ka na ng grupo. So, kaya nga may chance na makuha mo yung malaking income doon pa lang no nagsisimula ka pa lang. Kaya nga, ito yung pinaka pinaka kung titignan mo siya, ang pinaka madaling mag-rank up is yung mga bago. Bakit? Una, uhaw sa learnings, uhaw sa knowledge. Baga, kung ano yung sabihin mo, kung ano yung turo mo, gagawin nila. Kasi makikinig sila ng sobra sa'yo. Susundin nila kung ano yung tuturo mo. Di ba? The more na tumatagal ka, humihirap siya. Tama? The more na humahaba mong nakukuha yung goal mo, humihirap siya. Okay? Kasi bakit? Ang goal lang naman bago ka maging mover is kausapin lahat ng mga kakilala mo. Ipakausap sa mentor mo. Minsan, ang nagagawa natin, through excitement, di ba? Through excitement, tayo na yung nag-explain bago pa natin ipakilala sa mentor. Di ba? Tinatanong tayo na sabi ng mentor, ang goal ni mentor, pakausap mo sa akin lahat ng kakilala mo. Yung mapagpapraktisan mo para makita mo kung paano. Ngayon, si mentor willing to do everything, di ba? Para magawa yung part niya. At ipapakita niya sa'yo para makuha mo. So, kinausap. Anong nangyari no, habang kinakausap, di tinatanong ka ng tinatanong ng prospect mo. Eh, ano ba yan? Ano ba yung pag-uusapan natin? So, ikaw naman, sagot ka ng sagot. So, instead of answering those, pwede mo naman sabihin na, actually, bago pa lang ako eh. Bago pa lang ako. Hindi ko pa kaya siyang ipaliwanag sa'yo. Maganda, pakinggan mo na lang muna. Tapos, yung tao na lang na magpe-present sa'yo, yun na lang yung pakinggan mo. O kasi baka may tanong ka, hindi ko masagot. Maganda, sa kanya mo na itanong. Pwedeng ganun. So, pwede mong awatin. Ako ginagawa ko yun eh. Pag may bago, inaawat ko talaga. Pipigilan kita. Brother, huwag ka muna mag-share. Kahit kanino. Hanggat maaari, kung gusto mo mag-share, isama mo ako. Ganun. So, yun ang kailangan natin gawin. Okay? So, earn your first million. End up. Yan. Keeping 101. Yan. So, building relationship time, it makes time and effort. It takes time and effort. To build a strong relation, paano ka ba, yung alam mo yun, bonding with your families, friends, ganyan, to keep in touch. So, ganun din sa kanila.
kailangan madalas mo silang kausap, 'di ba? Nung time na sabihin natin o balikan natin yung mga panahong in love ka, ah, bago ka na broken hearted. May gano'n ba? Wala naman siguro 'no? Sabihin natin gano'n. Nung time na in love ka, 'di ba halos araw-araw mong kausap, maya't maya kausap mo. Yung tipong alam mo yun, na kanina magkasama lang kayo, 'di ba pagpasok mo sa bahay niyo, magka-chat pa rin kayo. 'Di ba? Yung kakahiwalay niyo lang saglit, update na kaagad kayo. Alam ko yung iba po 'no, gano'n. Oo, kumbaga yun yung point, ang point ko is parang gano'n din kung gusto mong maka-build ng relationship sa mga bagong leaders mo, sa mga leaders mo, kailangan mong maglaan ng oras. Kausapin mo sila, makipagkuwentuhan ka. It's either kahit hindi naman about business, kahit tsismisan lang kayong dalawa, tsismis na positive, oo, na makakatulong din sa kanya, 'di ba? "O ano bang ginagawa mo ngayon? Kantahan naman tayo," ganyan, ganito, ganyan, gano'n, okey? Master the 5 languages. Ano yung 5 love language? 'Di ba may mga tao ang gusto ganito, gusto na-appreciate sila. May mga taong gusto pinupuri sila. May mga taong gusto nireregaluhan sila. May mga tao ang gusto siniserbisyuhan sila, okey? At may mga tao ang gusto yung ano yun, ramdam ka nila na nandiyan ka, kino-comfort mo sila. So, kailangan mong alamin kung ano nga ba yung love language mo at love language ng taong nasa paligid mo, okey? So, words of affirmation, gift, acts of service, time, and touch. Yun yung nasabi ko kanina. Master the DISC, ito yung laging tinuturo sa'tin, 'di ba? Especially 'no, Mentor, Sheila, oh, Mentor Sheila, Mentor Geraldine. Pero dapat lahat tayo alam natin 'to. We must master sa DI or tayo mismo, kilala ba natin sarili natin? Ano bang DISC natin? Minsan kasi 'pag nababasa natin kaya na nating manipulahin, eh. Pero try mo kung ano yung ikaw mismo, yun ang lalabas. Ako po, S ako, S ako. Wala akong ka-I. Pero dahil nga na-improve na lang through skills, nagkaroon ako ng I. 'Di ba, kumulit, ano ba, alam mo yun, gano'n naging masiglahin, oo, gano'n. So, lumabas na lang siya. So, ako is SC mostly, mataas ang S, ay SD, mataas ang S, but with dominant, tapos C. Although magkalapit sila, then yung I, zero talaga. Oo. So, kaya nga 'pag sa conversation ako yung laging tahimik. Pansin niyo yan sa sharing, sinong laging nagsasalita? Si partner, 'di ba? So, alam niyo na. Ngayon, may nalaman kayo. Ayan, so gano'n siya. Zero talaga ako sa I, okey? So, dominant, influence, steady, and corrective. Yan yung DISC. So, alam mo na ba kung ano yung personality mo? Ano ba diyan yung pinakamataas sa'yo? Are you the steady? So, I'm steady, dominant, corrective, and influence. Wala akong influence. So, yan. So, one-on-one mentoring, keep your inner circle. Ito yung kapag may mga leader ka na, try to make an impact sa kanya. One-on-one mentoring. M Gagawin mo, ibi-build up mo kasi siya. 'Di ba gusto mo magkaroon ng leader, 'di ba? Pray ka ng pray, kailan ba ako makakuha ng tamang tao? Yun yung tamang tao pala na yun, nasa sa'yo na, nasa harap mo na, kailangan mo na lang tulungan, okey? So,
one-on-one goal. Ano bang goal mo this year? May nakikita ka pa bang goal sa ginagawa mo? O ginagawa mo na lang to kasi yun yung sinabi sa'yo. Okay? Kailangan gumawa ka ng goal. Okay? Transfer of mindset from your mentor, di ba, to your leader. Ikaw na pinasahan ng mentor mo na ipapasa mo rin sa leader mo. Ganun siya. Kaya nga, pag nag-training ka, hindi naman ang mentor mong nawalan. Bawa, training ka, hindi ka nag-training. Instead na mai-improve mo yung skills mo kung paano mo mai-deliver ng tama yung training. Ang training, hindi naman mentor mong nawalan. Ikaw ang nawalan. Mag-IBP ka. Practice IBP ka. O, pag hindi ka nag-practice IBP, hindi mentor mo ang nawalan. Ikaw ang nawalan. Ang mentor mo, tinutulungan ka niya na mailabas mo yung skills mo. Ganun po siya. We have to understand na yung ginagawa ng mentor para sa'yo. Okay? Kaya minsan, minsan na ganito mga ments. Dahil sa over familiarity. Kaka-over familiarity, ang tingin mo na sa itinuturo sa'yo ng mentor mo, pinagagalitan ka na. Ang tingin mo na sa sinasabi sa'yo ng mentor mo, sinisermonan ka na. In fact, ang gusto lang ng mentor mo is mag-improve ka na at your own, na hindi niya na kailangan sabihin sa'yo. Nagiging paulit-ulit lang siya kasi nakikita niyang hindi mo ginagawa. Okay? So, at first po, no, talagang aminado talaga ako rito. Isa ako rito sa naging ganon. Oo. Kasi S ako, may C rin ako. 'Di ba? So, I'm always, yung iniisip ko lagi ng iniisip, ay hindi, may sarili akong idea. May sarili akong mundo. Hindi yung ano, hindi yung crazy ha. Yung ibig sabihin, may sarili kang strategy. Alam mo yung nandyan na, sinasabi na sa'yo ng mentor mo, gagawin mo na lang, iisip ka pa ng iba. Yun yung tinatawag na reinventing the wheel. So kapag ka pinasahan ka ng mindset ng mentor mo, gawin mo. Kung ano yung ginawa niya, gawin mo. Ipasa mo din. Okay? So, vision casting. Yan. So, ano pa ba yung nakikita mo dito? Sige nga, subukan natin. Nakikita mo pa ba this 2026, oh, na marami kang matutulungang tao? Can you type? Yes. Kung nakikita mo pa yung sarili mo, na this 2026, makakagbuo ka ng malaking grupo. Can you type? Yes. And this 2026, nakikita mo pa ba na dito magkakaroon ka ng resulta? Can you type? Yes. Sige nga, sa mga gigil. Oh, yes daw. Di ba? So, makikita mo. Di ba? Ganun siya. Kailangan pakiramdaman natin. Feel. Okay, gawin natin to. Kung hindi na para sa'yo, para sa mga taong mahal mo. Okay? So, kapag ka nagawa mo na siya, nakikita mo na yung sarili mo, make the accountability. Accountability by, yun nga, monitoring your skills. Teka, nagagawa ko pa ba? Ano na ba yung meron sa akin? Try to evaluate. Nag-improve na ba ako kahit konti? May, kasi makikita mong improvement sa resulta eh. Bawa, ang improvement, nag-iba yung mindset mo. O yun pa lang, resulta na yun. Ibig sabihin, nagbunga na. O, next yan. O, dati kang mahiyain. Ngayon, nawala na. O, kumapal na yung bulsa. Siyempre ganun siya eh. Pag kumapal yung mukha, gagapang na yan sa bulsa. Sino dito yung gusto? Ako gusto ko yan. Oh, so, higher calling. Okay, ibig sabihin na higher calling, mukhang may tumawag sa akin.
Yan. Hold on. So, higher calling, yan yung mas nakikita mo na ng malinaw kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Yung tipong, yun nga, we are hand-wired to not be accountable in our sinful nature. We are full of pride, arrogance, and quest for independence. Tayo mismo eh. Ito yung alam mo yung makikita natin we're accountable to God. Magiging maayos. 'Di ba? So, sabi nga dito sa Romans chapter 14 verse 12, so then each of us will give an account of himself to God. Okay? Oh, we are accountable to one another. Oh, sabi nga sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another. Okay? Kaya nga, 'di ba sinasabi natin, "Mens, pag-pray mo naman ako, men, pag-pray naman natin ng ano." 'Di ba? Kumbaga, it's a simple pero it's a big help, 'di ba, para maka-connect sa Creator. So, being accountable, make sure, make us stronger. Pag pagka accountable ka, kumbaga parang ano kasi siya, pinapakita mo na kung ano yung nasabi mo, kung ano yung sinabi mo, paninindigan mo, may paninindigan ka. Kung ano yung pinasok mo, paninindigan mo na lalabas kang successful, lalabas kang kakaiba na. Hindi yung pinasok mo tapos nung nahirapan ka, ayaw mo na. 'Di ba? Kasi bakit? 'Pag nagawa mo siya, sino ba yung matutulungan? Ang daming taong matutulungan mo. Ito, sample na lang. 'Di ba marami sa atin, pamilyar, mahilig naman sa kanta. Oh, 'di ba nasa kanta yung sinasabi na ano, na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, it makes yung sample lang, 'di ba, na hindi ka nabuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka rin para sa ibang tao. Ngayon, anong kailangan mong gawin? Ano yung magagawa mo, 'di ba? So, accountability, being accountable simply means being responsible for decision made, action taken, and assignment completion. Accountability is the first and foremost about being reliable. Accountability is the key element of leadership. So kung ikaw yung taong maaasahan or may accountability, o, o kung nakikita mo na ikaw na yon, papunta ka na sa pagiging isang leader. Anyone holding themselves accountable to nobody ought not to be trusted by anybody. Di ba sabi ni Thomas Paine? Oh, it builds trust. It improves performance. It teaches themselves the value of the work. It enhance your skills and confidence of the members. So, ganun siya. Pag accountability ka, pag meron kang, alam mo yun, ang tawag nito sa ginagawa natin is yung um, sense of ownership. Okay? Sense of ownership na naka, ikaw ang, baga yung kung ano yung meron sa'yo ngayon at yung kung ano yung makukuha mo sa susunod. Kung magkakaresulta ka, halimbawa, sabi ng mga tao na sa paligid sa'yo, nakapaligid sa'yo, "Eh, hindi totoo yan. Oh, tigil mo na yan, kalokohan lang yan." Sabi ng mga tao na sa paligid mo, nagsasayang ka lang ng oras diyan.
Pero dahil meron kang sense of ownership, accountable ka, di ba? Ipapakita mo na may nangyayari sa'yo. Ipapakita mo na nag improve ka. Ipapakita mo na nagkakaresulta ka. May mga tao kang natutulungan. Yun, di ba? Pero kung wala, ibig sabihin hindi mo tinatry yung sarili mo na i-push kung ano yung kaya mong gawin. Meron kang kayang gawin pero ikaw mismo yung pumipigil sa sarili mo na magawa mo siya. Okay? So, monitoring and evaluation. Monitoring is checking the progress against the plan, 'di ba? Inaalam mo kung kamusta na ba? Ano na bang nangyari dito? Nag-a-attend pa ba sila? Okay? Nag-present pa ba sila? 'Di ba? Actually, ano nga eh, dapat may attendance na, 'di ba? So, sa makakakumpleto ng attendance sa loob ng isang buwan, may reward, 'di ba? Sa school. O, ganun sa school eh, 'di ba? Perfect attendance ka. Pagdating ng exam, exempted ka. 'Di ba tuwa tayo? Oh, ngayon, gawin mo siya sa mga leaders mo, 'di ba? Well, may mga bago kang leader. O sige, this is your day one. Sulat ka, pirma. In, anong oras? Out, anong oras? The next thing, meron ka lang, makasampu ka lang na absent, tanggal ka na. 'Di ba? Yung ganun. Oh. Ang gusto mo kasi mag-improve siya. So, kailangan maintindihan niya. So, purpose to determine whether the program is being implemented as designed and is having the intended result. So, nangyayari ba? Yung ginagawa ba, papunta ba dun sa gusto nyong mangyari? Okay, evaluation is assessing a completed program that has been completed. No? Tinitingnan mo kung yung nagawa ba niya, papunta nga dun sa, sa gusto nyong ma-achieve. Nangyari ba? Nasunod ba? Oo. Kasi baka mamaya gumagawa ng sariling lakad. Meron ako nakilala ng ganyan. 'Di ba na ano, um, ito yung mangyayari. So, ginawa niya, pero iba yung nagbunga. Kasi pagdating dun, iba na rin yung plano niya. Oo. So, ganun siya. Purpose to make an adjustment about a program to improve its effectiveness. Bakit natin kailangan mag-practice? Para makita natin kung ano yung effective sa atin. Sabi ng mentor mo, Mens, itong gawin mo, Mens. Try mo ito. Okay, apply mo yung ganito. Okay, ikaw naman, sige, apply mo. Tapos iniba mo. 'Di ba? So, yun. So, against ka dun sa plano. So, kaya yung resulta, palayo sa'yo. Kumbaga, tumatagal. So, incentive, appreciation, yung incentive natin mga mentors. Actually, pag pumasok ka sa company, halimbawa, sabihin natin, wala tayo sa IM worldwide. Wala tayo sa negosyo natin ngayon. Nasa employment tayo. Ang incentive, 'di ba? Halimbawa, binigyan ka ng bonus plus sabihin natin 20,000. O sabihin natin, meron kang marireceive na flat screen TV. 'Di ba sobrang tuwan-tuwa na tayo? Yung iba ka rice cooker eh. Yung iba 3,000 pesos sa loob ng ilang taon. At ito sa amin, as seafarer, tumagal ka ng 15 to 20 years sa company, may marireceive kang relo na worth $200. 200 or $100, mga ganun. Relo in 16 years, 15 years, in 15 to 20 years. Tapos plaque na loyalty award. Oh, tanong, pwede ko ba isang lang loyalty award na yun? Siyempre sabihin naman sa'yo, bakit? Kumita ka naman eh. Pinagtrabaho mo, kumita ka. So, ano pa in-expect mo? Binigyan ka na nga ng relo eh. We must appreciate kung ano yung binibigay ng mentor. Kay ano man yan, kay ballpen man yan, kay papel man yan, kay notebook man yan.
Hindi na kailangan gawin ng mentor yon. Kung nasa company ka, hindi na kailangan gawin ng company yon. Kasi kumikita ka. O pwede mong bilhin yan sa sahod mo. Di ba? Same thing sa negosyo natin, yung incentive na binibigay sa atin. Kay 2,000, may 1,000, kay 500 at 100 pesos yan. Kailangan i-appreciate mo. Kasi kung ikaw yung tao na sa maliit na bagay, na a-appreciate mo yung binibigay sa'yo, mas pagpapalain ka ng malaki. Tama o tama? Di ba? Tama eh. Mas pagpapalain ka ng malaki. Mas pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Okay? Monthly recognition online. Ginagawa ng team. Di ba? Ng mga top mentors, gayahin mo rin. Kung may leader ka na, i-recognize mo rin. Halimbawa, sa 5 leaders mo, may isang napakasipag. Appreciate mo sila. Gawan mo ng posters. May grupo ka, may team ka, pangalanan mo, gawan mo ng posters. Di ba? So, ganun siya. Offline events, anniversary, Thanksgiving, recognition. Di ba? It's either sa buong taon, 3 beses kang mag-set ng ah, event, di ba? Or, depende sa'yo. Oh. Kung ano yung nakikita natin sa mga top mentor, siyang gagawin mo rin sa grupo mo. Okay? So, bonding, eating out, yung ganun, lalo na sa mga nandito sa malalapit lang, nasa Pilipinas, alam nyo yung mga nakakasama namin from Laguna, from, yun nga, Baguio, oh, yun yung mga nakakapunta sa main office. Nagkikita-kita kami every Saturday, di ba? From Cavite, from, yung ibang parte pa, di ba? Nakakapunta ng office. O, ganun, sama ka rin. O, eat outside, di ba? Kape. Crossline in action, yan yung CIA natin. Di ba? Every Sunday, tsaka every Eagles Habit natin, may crossline in action kasi ibang team eh. Lalo na ngayon, every Thursday, meron na tayong tinatawag na Team Unity Day. Ibig sabihin, it's a combination of yung mga top mentors from other teams. Blast, di ba? MVP, yung Gideons, di ba? And so many more na mga teams. Di ba, pansinin nyo, yung mga top earners na galing ng ibang company na lumipat sa IM Worldwide, they also yung sharing their knowledge and wisdom. Yun yung tinatawag na cross-line in action. So, team mentoring, yan. Ito yun. Planning, yan yun. So, team day, yung may event na every week nagagawa. So, ikaw ba, may meeting ka na ba with your team? O kung wala pa, make it, gawa ka na rin. 'Di ba? So, pero, pag gumawa ka, wag mo iko-conflict dun sa pinaka-mother team mo. Halimbawa, tayo, Worthy. Lagi tayong available every Saturday. Pansinin nyo, wala tayong schedule ng Saturday. Ang schedule natin, Eagles. Kasi Eagles, MVP na yon. Oh, di ba? Ang nilagay natin, meron tayo nung Sunday. Di ba? Pero ngayon, inaano pa natin kasi yung mga top mentors ngayon, talagang busy. Tutok sila. Oh, kaya ngayon sinasabi natin, appreciate natin kung meron pa. Kasi mahirap po mag-set ng schedule. Oh. So, ganun siya. So, team day, ma'am, meeting after meeting, ito yung sharing kung ano yung natutunan mo, kung ano yung tumatak sa'yo, di ba? I-voice out mo. Kapag nagbi-meeting after meeting tayo, nag-sharing na, huwag tayong aalis kagad. Okay? Huwag natin iiwan. Mag-share din tayo. First way to improve is your sharing. Yung ma-build up mo yung confidence mo sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Di ba? Yan ang unang-unang ma-improve sa'yo. Yung pagsasalita mo. Kasi pag hindi ka nag-share,
Bawa, hindi mo kayang humarap sa ibang tao pag nag-meeting after meeting. Di ba? Hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Kasi ganito, yung para kang may delay. So, meeting after meeting, di ba? Pag nag-share ka, hi, I'm Jeremiah, dati po akong seaman, now doing the business ng full-time na. So, ang natutunan ko po dun sa naging training kanina. Ganon, di ba? So, ganun siya mga mens. Kailangan masanay tayo. Kasi yun yung culture ng negosyo. No? How to multiply, di ba? Apply law of leverage. Mas padali, when you say law of leverage, padali, yun nagpapadali sa mga bagay na dapat mahihirapan tayo. Okay? Apply the law of leverage in building a network. Sabihin, kung ano yung kayang gawin ng mentor, dapat kaya mo na rin gawin. Kung paano mag-isip ang mentor mo, dapat kaya mo na rin isipin. Oh, kasi ang mentor mo ang pinaka-shortcut para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Halimbawa, ang goal mo, oh, maging top sa team, sunod sa higher team, sa Eagles, sa MVP, sa company. Ganun siya. Duplicate as many as leaders as you can. Okay? Huwag mong tignan kung ilan yung natira. Ang tignan mo kung gaano kadami yung nagawa mo. It's either one step at a time, it's either one person at a time, pero tuloy-tuloy. Okay? So, ganun siya. Alam nyo mga mens, no? May time na si Mentor Biset nung nag-training siya before sa office, sa kagustuhan niyang matutunan kahit wala yung mentor niya, nagte-training siya. Sa kagustuhan niyang matutunan yung negosyo, sumasama siya sa ibang tao para matutunan at makuha yung knowledge nila. Ganun siya. Okay? Hindi na siya kailangan sabihan kasi alam niya sa sarili niya, gagawin niya kung ano yung part niya. Okay, establishing core leaders, ito na. Malalaman mo na core leaders kapag yan yung mga taong sumasama sa'yo. Sumasabay sa kung ano yung, alam mo yung, ano yung kaya nyo, kung ano yung magagawa nyo. Kasi, halimbawa, ang thinking, eto si mentor. Yung leader niya to nasa under ng organization niya. Kapag natulungan mo ang mentor mo, sino magbe-benefit? Lahat kayo. Di ba? Lahat ng pababa magbe-benefit. Nag-improve, di ba? Yung idea ni mentor, naging effective. Natulungan natin, napagsama-sama lahat ng idea. Naging magandang resulta. Sino ang magbe-benefit? Mentor lang ba? No, lahat tayo magbe-benefit. Inspired ang leader mo sa iyo, inspired ang leader mo sa ibang tao. Oh. So, ganun din ang mangyayari sa kanila. May inspire, ay, inspire ako kay mentor, ganito kasi dati siyang tahimik pero ngayon nagagawa niya. Inspired ako kay mentor ganito kasi full-time mom siya pero kahit na nasa busy sa trabaho, nagagawa niya. Inspired ako kay mentor ganito kasi kahit bata pa siya, nagagawa niya. Ganun siya. 'Di ba? So, become a master delegator. Pag sinabi master delegator, ito na yung sa core leader mo, sa mga leaders mo, 'di ba? Hindi ka nag-uutos. Utos is a negative form. It's a delegate. Sa negosyo natin, dinidelegate mo. Yung tipong, instead na ikaw yung gagawa, paggagawa mo sa kanya, men, ikaw muna gumawa nito. Para matulungan mo siya na maintindihan niya kung paano gawin. Para makuha niya kung paano nyo ginagawa. Kasi kung laging ikaw nang ikaw gagawa, paano niya matututunan? Paano papasok sa isip niya na kailangan niya rin palang gawin yun? Nadadating pala sa point na siya rin pala gagawa nun. Okay? Increase depth of influence. Palawakin mo. Kaya nga ang unang goal dito, pag hindi ka pa mover, 'di ba? Kahit sino naman mapapayin mo habang hinahanap mo yung magpapamover sa iyo.
Ngayon kung mover ka na, kahit sino pa rin ang mapapayin mo habang hinahanap mo yung core leader mo. Okay? Yung core leader, ibig sabihin yun yung mga taong sasabayan ka, sasamahan ka. Ganun siya. Parehas kayo ng mindset. Naiintindihan ka nila, di ba? As a leader. Ganun siya. So, ayan. Oh, 2 times 2 was 4. 6 times 6, 36. 14 times 14 is 196. So, lahat yan magsisimula sa'yo. Ikaw muna. Oh, nung ikaw na mag-isa, ilan na kayo? Ilan na sila? Di ba? Ganun siya hanggang sa multiply, dumami ng dumami. Okay? Kaya nga, ang negosyo natin, hindi siya hihinto. Kaya nga, balikan natin yung mga na-interview natin, ang sinabi, men, kumita ka na ng malaki. 100 million, 700 million ang total na kinita mo na. Pero bakit nagne-network ka pa rin? Hindi dahil sa pera, dahil gusto niyang mas makatulong pa sa maraming tao. Purpose. Babalik ka ulit sa purpose. Naging purpose mo na ang pagtulong. Okay? So, ang income, tuloy-tuloy na. 700 million, pwede ka nang magbakasyon kahit saan mo gusto. Eh. May mga, ano, actually, land developer na siya. Ang purpose niya, nung nag-join sa business, nung nakita niya yung kausap niya, ang uusapan lang sana, magpapagawa ng subdivision. Kasi magiging developer siya, nakabili siya ng malaking lupa. Oh, gagawin niya lang, ano, nashiran ng taga-IAM. Ni-share ganito, maganda yung kitain sa IAM. Or, baga, yung product maganda, maraming taong natutulungan. Ginawa yung business. Hmm. Sino mga kasama niya? Puro senior. Di ba? Kasi yung nakita purpose. So, create a big solid network. Master the IM5. Pag sinabing master, alam mo kung paano mag-prospecting. Sinusulat mo. Master mo yung 3-feet rule. Etong IM5 po, no? No, normally, nadidiscuss sa atin in a basic form. Pero in yung pinakamalalim niya, hindi lang siya basta, pag sinabing prospecting, sponsoring, hindi lang yan yun. Pag nag-prospecting ka na, nasubukan mo na bang mag 3-feet rule? Nasubukan mo na bang kausapin yung katabi mo? Nasubukan mo na bang um, yung kausapin yung mga nasa Facebook na cold market? Ganun. Yung mga nagla-like ng page mo, yung mga nag-heart sa My Day mo, 'di ba? So, ganun siya. And pag master mo na, ibig sabihin, lahat ng gawin mo or nandun ka sa point na 95% or 90% ng lahat ng makakausap mo ay napapa-join mo. Although hindi lahat ng tao magjo-join, pero kapag nakausap ka, nare-realize nila na maganda yung opportunity na binibigay mo. Pag dumating ka sa point na yun, sabihin, 90, yun nga, master mo na. Hmm. Tapos madali mo siyang maituro. Yan, master you to dreams. Oh, kabisado mo na ba yung you to dreams? Saan nagsisimula? Sa you. Di ba? You. Oh, master you to dreams. Oh, duplication. From duplication, you. Oh, good learning, listening, and lecturing attitude. Hindi ka balat sibuyas. Di ba nga kung sa trabaho, trabaho lang, walang personalan. Sa negosyo, negosyo lang. Okay? Walang personalan. Baga, pag merong in-advise ang mentor, wag mo siyang tignan as kaaway. Tignan mo siya as nag-guide sa'yo. Be grateful. Okay? Kasi kapag tinignan mo siya as kaaway, sino pang tutulong sa'yo? Mentor mo, hindi mo siya kaaway, kakampi mo siya. Okay? Minsan, napagsasabihan ka lang ng paulit-ulit, hindi ibig sabihin nun, galit na siya.
Ang gusto lang niya na maintindihan natin, ito yung kailangan natin gawin. So, learn, teach, master DISC, keep good relationship, communication to understand para magkaintindihan. Okay? Although lahat ng bagay na to, sa simula, mahirap talaga, pero paulit-ulit lang yan. Kaya nga master eh. Walang sinabing perfect. Wala namang perfect. Walang perfect, okay? Masterin mo lang. Kailangan lang maintindihan mo, may apply mo. Master edification. Ito, pinakamahalaga sa negosyo natin is pag-edify. This coming event, pag sinabi ko pa sa yung merong event this coming March 28, a-attend ka. So, sinabi ko lang gano'n, uy, may event tayo, sama ka. Ganun lang. Pero pag sinabi ko, uy, alam mo ba, this coming March 28, magkakaroon ang Team MVP ng event na grabe. Alam ko maraming pasabog kasi maraming maglalabas ng resulta. Yung mga dating tao na walang-wala na ngayon, ipapakita nila na meron silang narating. Maganda manood ka. Maganda na umattend ka. Pag ganun ko sinabi sa'yo, a-attend ka. Actually ngayon, may 5 na ako nabenta. Pagka-send pa lang sa akin ng ticket, nakabenta na kagad ako ng ticket. Yung iba, pag binibigyan ng ticket, natatakot sila. Ay, may dala ka ng ticket ko, 100 ticket, uubusin ko. Good as sold na, bayad na to. 100 ticket, uubusin ko. Yung iba natatakot, tandaan mo, it's an opportunity to unlock. Okay? Pag may ticket ka, gamitin mo. Pwede kang ikaw na bumili. Bayad na yan eh. O pwede ipamigay mo pa, sabihin natin kung yung tao na yon na binigyan mo ng ticket na hindi mo namang kilala, eh naintindihan yung negosyong ginagawa mo. Siya yung nagpasok ng maraming leaders under your organization. So, what is 100? 100 ticket, di ba? Magkanong value nun? Eh nagpasok naman sa'yo ng million-million. Tignan mo siya as long term. Kung inilibre mo siya, hindi kawalan kung nilibre mo. Kung sinagot mo yung hindi kawalan. Ngayon lang yan. Yes, medyo mabigat, medyo pero tignan mo rin kung siya nililibre mo. Baka mamaya nililibre mo, ang gusto lang, libre-libre lang. Ayaw naman mag-improve, ayaw i-apply, ayaw i-adapt. Siyempre, tignan mo, yung mga talagang interesado, yung mga gusto, okay? Put God first in everything we do. Laging unahin natin, di ba? So, we are not perfect, but we can make things right. Okay, kung ano man yung mga nangyari, di ba? Hindi na natin may babalik pa. Kaya nga, hindi naman tayo perfect. Walang perfect na mentor, walang perfect na leader, walang perfect na coach, walang perfect na downline, di ba? Walang perfect na pero kaya nating itama. Kaya nga sabi, di ba? Yun sa mga napapakinggan ko, sabi nga, um, minsan kailangan mong maging grateful sa mga maling nangyayari sa'yo. Kasi yan yung magtuturo sa'yo kung paano mo itatama sa susunod. Di ba? Choose love or hate. So ano mas piliin mo? Love or hate? Mas piliin mong magmahal. Ah, oh. Speak life, not death. Matthew 19:26, di ba? I also tell you this, two people two if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Hmm. Di ba? So, yun lang kailangan gawin. Oh. Sabi nga dito, go therefore and make disciple of all nations. Matthew 28:19. Oh. If there's a vision, there will be provision. And provision is by the product of obedience. So, ibig sabihin, kapag sinunod mo pala yung tama, sinunod mo kung ano yung kailangan mong gawin, di ka mawawalan. Kung nakikita mo kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, di ka mawawalan.
'di ba? Oh, parang si Lord Jesus Christ, 'di ba? The good example of a good leader. Ang dami ng ang dami yung disciple niya, 'di ba, 12. Meron siyang 12 disciples na sumusunod sa kanya. And ilan yung followers nila? Milyon. Na hanggang ngayon buhay pa rin. 'Di ba, yung mga naniniwala sa kanya, yung mga followers niya, yung mga tagasunod niya, 'di ba? Oh. Baga isipin natin, oh, yun yung pwedeng mangyari. So example is not remain influence other things, others. It is only thing. Leaders cannot demand of the others what they can do, not demand to themselves. So, yun siya, no? Yan. So, what got you here? What got you there? Yan. So, yun ang kailangan nating maintindihan na it's not about kung paano tayo yung influence, yung ano influence natin sa tao. Minsan kasi yung influence dahil takot sila sa iyo. Oh, 'di ba? Ayaw nilang magkamali. Yan, kaya kanila sinusunod. Ayaw nilang matanggal, kaya kanila sinusunod. Baga parang napipilitan na lang. Pag ganun kasi, napipilitan na lang. Ayaw natin dumating ka sa ganun. Okay? So, yan. Yan. So, yun na pala, no? Yun na pala yung end. Yan. Thank you so much mga mentors, no? Sa pag-attend ng ating training ngayon. So, I hope na nakatulong sa itong topic na to. Na sana, no, may apply natin lahat. Yan. Kasama rin ako dito sa patuloy na um, mag-improve, di ba, ng knowledge and skills and wisdom. So, lahat-lahat po tayo dito magbe-benefit. So, thank you so much and God bless you. God bless you more po.